maraming kandila na... Mas maraming kandila. O, kasi... Hindi ko kaya yan. May hilo ako. Ilalakad mo sila, ilalakad. Diyan kayo magpapapicture ng mga lantern. And... Mabuhay Philippines! Hi guys! So, nandito na kami ngayon sa Hoi An. And It's almost 11 o'clock. 11. Nag-check out pala kami ng around 9 na. 1 hour biyahe and then nandito na kami ngayon sa Hoi An. Ang check-in time namin is of course alas 2. So what we did is just iniwan muna natin yung gamit. And right now we're here in paggawaan ng mga Custom-made. Custom-made na damit at custom-made na mga sapatos because Magpapagawa ako ng boots para winter boots kasi nahihirapan akong makahanap ng kasize ko ng boots tapos mahaba. pang kids kasi yung size ng paa niya. Yung legs ko hindi naman ganoon kahaba so gusto ko yung sakto lang sa haba ng legs ko. So ayun, magpapagawa ako ng boots, winter boots kasi for our next trip namin yun. Wala nyo ko saan. Ayun, so kapag meron pa kaming extra time at extra money, bakit di rin ako pagawa ng dress, diba? Yun lang. They have the leather bags, yung belts, pwede kayo magpagawa. Si Lovely, ang gusto naman niyang outsole ay ganyan. Parang style na Doc Martens kasi gagamitin niya nga for snow so gusto niya ng medyo sturdy tsaka yung all resistant parang ganon. So this is an example of buffalo leather, more matte. Si Lovely kasi meron siyang nakita sa internet na klase ng leather at pinakita niya yun yung gagayahing boots. Which one is better? Buffalo or cow? Low of cow slim, high quality, but the buffalo leather will be more thicker and more casual style, and the cow leather more sharp. Yes. For fashion. May choices kayo kung ganito or nakatago. Sinusukat na yung paa ko. Sila yung boots. Nag-i-stretch pa yan. We are need doing a little bit tight. When you work in the leather, little bit stressful. Tama ba yung design dito? So, ngayon, nandito na kami sa Kowlow Restaurant. Kakatapos lang namin magpasukat ng damit tsaka yung shoes. So, magla-lunch na kami. Ang in-order ko pala, buntit. Yung kay Lennon, ang in-order niya, Comtam. Comtam yung in-order niya. So, ayan. Pero iba yung klase niyang buntit niya. Tsaka, para siyang karinderya lang. Parang ito yung authentic. Mapinat. Parang kare-kare. Masarap. Tsaka, may spring roll din pala kami. So, yan. Nakapag-check-in na kami ngayon dito sa Chillax Old Villa. We're staying here for 3 nights and nabook lang namin to for just 1,700 per night. Ang kagandahan dito sa hotel na na-book namin is yung 1,700 na yon may kasama pang breakfast yon. So, at least meron tayong pagkain bago tayo sumabak sa mga tour. And the good thing is 6 minutes walk lang to papuntang Hoya River. Kung gusto niyo ng Hoya River ticket, yung boat with lantern releasing. So, napakalapit lang. Also, malapit din siya sa Hoya Night Market. So, convenient para sa ating lahat. So, Ay, pahinga muna muna. tayo. Kita-kita tayo later. Bye-bye. Okay guys, it's 4:30 na ng hapon. Nakapagpahinga kami, nakatulog naman kami kanina. Then, nagpalit na kami. Ayan, papunta na kami dun sa may... Sa may Hoya River Hoi An para River. doon sa boat ride with lantern releasing. Unfortunately, Umuulan. may dala kami dalawang Sobrang payong. lakas ng ulan. Hindi nyo siguro nakikita, pero malakas po yung ulan. Ito kami ngayon sa lobby. May dala kaming payong naman. May dala talaga kaming payong yung sa pinahiram sa amin. So I'm not sure kung paano namin gagawin ngayon yung boat ride na yun. Oo nga, kasi umuulan. Siyempre, magpapapicture pa. Pero, Mababasa ganoon talaga yun. ang buhay. And actually, ang forecasted is until the whole week is umuulan dahil parang may bagyo sa Ho Chi Minh. Yung So, weather talaga, hindi mo talaga makokontrol yan. Unexpected talaga yan. Iniisip lang namin kung paano kami magbo-boat ride. Dahil may candle din siya eh. Baka mamatay. Hindi matuloy do. So, tingnan natin ano mangyayari. So, nandito na kami ngayon sa malapit sa Hoya River. So, kung nag-book kayo ng boat ride through Klook, kailangan nyo iparedeem yun sa isang parang redeeming office. So, ang direksyon niyan ay, ayan, sa harapan namin yung Hoya River. And then, sa likod naman namin yung parang Chinese temple.
Yan. Etong Hongdae Tourist Information. Yan. That's for Klook tickets. Kung nag-book kayo. Yan guys, tatanong na namin yung information dito sa may Klook. Pumayag naman sila na I-reschedule. for tomorrow. Oo. Kapag hindi na umulan, pwede namin gamitin today. Pwede mo siyang i-redeem hanggang 9 p.m. Or, yun nga, pwede siyang i-reschedule. Mag-iikot-ikot kami dito. Alam mo naman kami, kumain na naman kami. Nakita kong shaved ice dito na gusto ko. Ayun, nasa tapat ko lang. Dito tayo ngayon sa Newtown Street pa rin. Diyan kayo magpapapicture ng mga lantern and meron siyang fee para magpapicture. Ako hindi ko na kailangan kasi marami naman ditong mga ganyan din na hindi na kailangan magbayad pa. Ayan, ito kasi full talaga yung design. Pwede kayo magbayad kung talagang may budget kayo para dyan. Pwede naman. Hoi An na night market din. Hoy, Yan. Open siya from every day from 6 p.m. to 11 p.m. avocado. May nakita akong dress, guys. Ito. Maganda. Mas maganda yung isa, yung may green May green. and brown. So, in-scan lang yung QR code. And then, may libre tayong herbal tea. And then, iaabot sa atin yung lantern. Ito yung pinaka-lantern. Sa'yo yung green. Hmm. Sa kanyang pink. Dito na kami. Kasakay na. Yan, no? Oh. Nagbigay ng magandang klima or ng weather ngayon. Tumila-tila ang ulan. Ayan si Kuya Bangkero, oh. May konting ambon, pero okay naman. Tapos pinagsuot Ambon lang, pero pwede pa rin. Ayan, medyo nag-umbrella kami, medyo lumalakas. Pero okay pa rin. Enjoy pa rin, naganda. Nakakatawa. Ayan yung Newtown. Ayan, kita nyo. Sa kabila naman, makikita nyo yung yung Old Town. Falling in love. You set my wheels in motion. I'm going crazy for you. I feel like the ocean. I can see you want this too. 'Cause you've been looking at me all night, trying to figure me out. I just wanna let you know. And I ain't playing no games, baby, you won't change. I only want you. I wanna kiss you before the sun goes down. It's what you're doing, it's making me feel like I'm falling. And when you're moving, I can hear my calling. There's no one else here that I see but you. It's what you're doing, it's making me feel like I'm falling. Yeah, I'm falling in love. Ang galing ng experience na to. Kasi si Kuya, mabait din naman. Siya din pala ang taga-video at taga-picture sa inyo habang nire-release nyo yung lantern. At yun, nakikipagkwentuhan din sila. Natanong kung taga saan kayo. And then pinopromote talaga nila yung Hoi An tourism. Ang galing, maganda. Maganda experience. May Siguro kung hindi umuulan, mas maraming kandila na mas maraming kandila. Oh, kasi yung iba namamatay na dahil minsan nababagsakan ng ulan. ulan. Pero ano pa rin, amazing pa rin yung experience at so yung itsura nung boat ride. Nakakatuwa. Ayan, nag-enjoy naman kami sa boat ride. Maganda yung experience namin doon kahit na umuulan. Mabait yung bangkero. Sobrang bait niya. Siya yung nagpipicture sa amin. Nandito lang kami sa hotel. Papahinga kami dahil maaga kami bukas. Dahil may another day tour na naman tayo bukas. Pahinga muna, ha? See you tomorrow! See you. Good night! Good night!
Hi guys, good morning. It's our last full day here in Hoi An. Ang pupuntahan pala namin ngayon yung coconut Last activity natin, no? Uh-huh. Ayan. na coconut boat. So, merong parang 30 minutes drive from our hotel. Nagpa-book kami na ng airport transfer at 3 p.m. Hoi An going to Da Nang is around 45 to 1 hour drive. So, 3 o'clock ang pick up namin going to airport. And then, nag-alat kami ng 3 hours para sigurado lang sa airport. So, 7 o'clock yung flight namin going to Saigon. And then, of course, going to Perth. And then, Perth to Port Hedland. So, mahaba-haba ulit yun. So, bukas pa kami makakarating ng Port Hedland ng hapon. Ang dami namin biyahe. So, itong vlog na to, medyo baka mahirapan kami dahil isa lang yung mic namin. Dahil nga nawala yung isa. Nawala niya. Ito talaga yung gamit namin kasi malakas siya. Hindi katulad nung yung free na kasama nitong DJI. Hindi siya ganun karinig kahit sobrang malayo. Tsaka mabigat, medyo bulky yun. Ito ang liit lang. Hindi nyo minsan makikita kapag Yun lang yung nag-vlog ano kami. niya, yun lang yung cons niya kasi nga maliit, magaan, hindi mo maramdaman eh. Hindi na nakikita. Kahapon kasi ang dami naming activity na ginawa. Guys, nakakatuwa kasi pagbaba namin ng Grab, masumalubong agad sa amin na staff ata ng Klook. May nakalagay na Klook na uniform. Ayan, naglalakad na kami ngayon doon sa i-claim namin yung ticket. Ganda rin sa lugar na to. Hindi pa namin napupuntahan. It's only, ayun si Kuya, nakasunod kami. Medyo mabagal lang ako maglakad. Siguro 15 minutes away lang siya from our hotel. Yan si Kuya, naka-cloak na uniform. Oopsie. Bigyan kami ng ganito. Ang ganda. Kasi sobrang init talaga. Pero may dala naman akong payong. Hello! Mabuhay Philippines! Salamat! Siguro mas maganda talaga yung ganitong oras kasi pag pahapon na sobrang init na. Ngayon medyo Sakto lang. mahangin parang konti, hindi pa ganun kainit. Ayan. Nakikita nyo yun nandun sa pinakadulo. Grabe, iniikot sila. Oo. Patay na. Hindi ko kaya yan. May hilo ako. Mabuhay Sumasalit ka sa bansang sarap sa pagiging ng tayo. Sana hindi na magpakas itong awit ng pag-ibig. Awit natin ay wag na wag mong kalimutan. Pangako ko naman na lagi kang pagkikinan. Napadalawahan kaya sa aming awit tayo ay magbigayan. Aminin mo at isasayang ko. Gilitan na to Pilipino sa bingo. Papasok tayo ngayon dito sa isang parang ano to? Isang lugar kung saan sana walang crocodile. Ayan, pabalik na kami. Magandang experience to, nakakatawa. Ayan, ito pa nga, nagbida-bida na naman. Kumanta. Actually, baka hindi pa nga pa tayo pabalik eh. Hindi pa ba? Kasi 30 minutes pa lang tayo eh. 1 hour pala tong tour na to. Yung boat ride tour na to. Oo, Hindi, 1 hour. pero yun, pabalik na tayo. Yun na yung ano. Mga 45 minutes pa lang tayo. Okay. Pero ang galing. Baka meron pang ibang dadaanan. Tinatanong kami, Baka sa sobrang habal to, Cambodia na labas na to. tinatanong kami kung gusto namin umikot. Eh sabi ko, dito pa nga na nagbabangka, hilong-hilo na ako, nahilo na ako eh, may sisikap ko eh. Baka lumubog, ang bigat ko eh. Hello. Tapos na yung tour namin dun sa coconut boat.
maganda yung experience naman, okay naman siya. Ano ba yung pinaka-highlight para sa'yo? Ako, for the past 12 days na nandito tayo, yung Hoi An River, yung lantern na boat ride with lantern racing. Kasi that's, for me, parang romantic. Siyempre, sa mga couple na katulad namin. And then, kung pag-uusapan naman yung fun, siguro yung Vin Wonders, yan, gusto ko yan. Dahil, order pala ako ng salt coffee, yan, paborito ko yan. Mas gusto ko ang salt coffee pala kesa sa coconut at egg. Mahilig ako sa savory talaga na drink actually. So yon, in terms of fun, mas gusto ko ang Vin Wonders kesa sa Sun World Bana Hills. Akong least favorite naman, Saigon. Kasi city life, medyo busy. Although, I'm not saying na hindi siya maganda. Masyado lang busy for me. Medyo, syempre, sa edad natin ngayon, gusto natin medyo serene, medyo mas tahimik at nakakapag-relax. Definitely, marami naman kaming pinuntahang magaganda sa Ho Chi Minh. Ikaw. Siguro sa akin yung pinaka-highlight ko yung Vin Wonders pa rin dahil maraming activities. Mas gusto ko yung nakakapag-enjoy ako na hindi lang puro picture, hindi lang puro attraction yung nakikita ko. Kasi doon, ang pinagkaiba nila doon sa Sun World, Bana Hills versus doon sa Vin Wonders, yung Sun World, puro attraction lang, puro picture-picture. Titingin-tingin ka lang. Ang daming tao. Ayun, maganda din naman kung sa ibang tao, pero sa akin, not for me. Yun. Yung sa Vin Wonders, marami kasi akong ginagawa doon. May natutunan ka pa. Gumawa ka ng cotton, gumawa ako ng paper, gumawa ako ng pottery. Mas gusto ko yung lugar na yon kaysa dun sa Sun World na tinignan mo lang yung bundok, tingin ka lang. Tapos na, yun na yun. Ang laki ng lugar, sobrang laki ng lugar, pero puro lang siya for the picture, for sightseeing lang yung nangyari doon. Tapos isang ride lang na cable car na napakataas. Yun yung ko para sa akin. And siguro yung list ko rin sa Ho Chi Minh dahil city siya, para siyang Manila lang. So, alam naman natin kung ano yung feeling nun, ano yung pinaka-vibe. Yun yung pinaka-list ko. Pero maganda din siya kung mag-shopping. Kasi ako, nag-enjoy din naman ako kasi may mga talagang magagandang mga damit doon na mura. Yun, mag-shopping talaga ang punta nyo doon sa Ho Chi Minh. Kung tight lang yung budget nyo at saka kung konti lang, kung konti lang yung oras nyo, siguro kahit 1 day lang sa Ho Chi Minh. Pero magtagal kayo sa Hoi An. Ito pala sa akin, ginger tea. Honey ginger. Kasi inuubo pa rin ako eh. May iba pa pala akong take dito, yung pagkain. Napansin ko talagang healthy yung pagkain dito. Even yung mga bata, pag sinerve. Oh, thank you. Sure, thank you. Parang Vietnamese. Serve tea in Vietnamese. Yes. More into coffee, into tea, right? Thank you. Yon, yung pagkain, sarap yung pagkain. Hindi akala ko hindi ako makaka-survive kasi mahilig ako sa meat. Pero carnivore, no? Pero maski siya, nauubos namin yung gulay. So healthy talaga kahit na isang bilao yung gulay, ang sasarap ng pagkain. Yan, masarap yung pagkain nila. Pangalawa, coffee. Masarap yung coffee nila. Thirdly, mababait yung mga tao dito. Lahat sila palabate. At pag kilala nilang Pinoy, positive din yung tingin nila sa atin. Banggit nga yung mga tao dito. Nakakatuwa kasi lagi nilang napapagkamala na Vietnamese ako. Pag kausap na ni Lennon, pag tinatanong ni Lennon yung mga inquiry, tumitingin sila sa akin, tapos dire-diretso sila magsalita ng Vietnamese. Akala nila ita-translate ko. Napapagkamalan ako lagi dito. Ilang beses na, siguro maraming beses na nandito kami na lagi napapagkamalan. Kasi magkakamukha lang talaga ang Vietnamese at Filipino eh. So yun, may iba pa pang sabihin. Mura talaga siya sa atin kung sa peso. Mas lalo na kung dahil nga AUD namin pera namin, mas mura, mas hindi mo ramdam yung gastos. Yun lang. Maraming salamat sa pagsama sa amin dito sa Vietnam. Hopefully makabalik kami sa ibang city naman, hopefully Hanoi or Sapa. Pero nagustuhan namin, naging masaya kami, nakapagpahinga. Yung pinaka-importante at na-enjoy namin. So, bago namin makalimutan yung outro na naman, don't forget to like and subscribe. See ya! Bye-bye!